Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kabayan TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito po no, si Senate President Mig Zubiri ay eye-opener daw sa kanya, no? Ito pong survey na nagsasabi na ayaw ng mga Pilipino, 88% o halos siyam sa bawat 10 ayaw ng tiyatya. Kaya dapat daw itong pag-usapang maigi. Alam niyo, masama po implikasyon yan. Yan sinasabi na yan ni Mig Zubiri. Ibig sabihin lang po niyan, ang tagal na panahon na nag-aksaya ang Kongreso ng pagtalakay dyan sa tiyatya na yan. Pero kalaunan, siyempre, mananaig pa rin yung kagustuhan ng tao. Yun po yung sinasabi natin na sayang. Okay po, si Zubiri ngayon, no? Alam nyo, panay pag-aksaya kayo ng pera, kayo dyan sa Senado at kayo dyan sa Kongreso. Tignan nyo po ngayon, di ba, kamakailan lang panay sila cha-cha-cha-cha-cha-cha. Bago na po ngayon ang ni Mig Zubiri, bago na po yung kinakanta. Nung nakaraan lang, mga isang buwan o ilang linggo lang nakakalipas, parang handang-handa na silang economic ang cha-cha, charter change. O, dalawa po ang problema ni Zubiri. Wala siyang makuha suporta sa mga senador. Mas inuna ni Zubiri na iligtas yung kanyang sarili. Yung kanyang pagiging Senate President kaysa ipagpilitan yung tiyatya. Karamihan po ng senador ayaw ng tiyatya, no? Kung ipagpipilitan niya yung tiyatya, nakita niya naman may moves na tanggalin na siya sa Senate. So pinili niya po na sundin ng mga kapwa niya senador. Ikalawa, ito po ang pahayag ngayon ni Zubiri. Nagbabago na po. Dapat di minamadali. Mig Zubiri, poll shows need for Senate to study tiyatya carefully. Ano po ibig sabihin yan, no? Yung need to study need for Senate to study tiyatya carefully. Ang ibig sabihin po niyan, yung mga pronouncement po nila na kung magtiyatya economic, binabasura na nila yan dahil dyan sa survey na overwhelming po ang mga Pilipino ay ayaw ng tiyatya. Saan po nakuha ng mga Pilipino yan? Sino po ba yung mga nangangampanya sa tiyatya, para sa tiyatya at anti-tiyatya? Bibigyan ko po kayo ng clue. Hindi po natin sasabihin kung sino po yung nangangampanya sa tiyatya. Clue lang po. Ang clue natin, sino po ang nangangampanya sa tiyatya? Clue lang to ha. Nagsisimula sa letter Tambaloslos. At sino pa? At nagsisimula sa letter BBM. Silang dalawa po ang pangunahing nangangampanya sa tiyatya, no? Hindi ko po babanggitin ang pangalan ni Tambaloslos at ni BBM. Totoo naman di ba? Wala silang bukang bibig kundi economic tiyatya. Ano't ano man ang ibig sabihin, hindi naman siya wala naman nakikinig diyan sa sinasabi niyong Yun pong wala pong boses siya. Ano po yan? Kung meron man pong ginagawa yan, hindi po yan sa mga hindi po lantad. Ibig sabihin, overwhelming po yung Pilipino na nire-reject yung kinakampanya ni wag itago po natin sa Tambaloslos at BBM. Nireject kayo sa kagustuhan yung magtiyatya ng mga Pilipino. Ikalawa, sino po ang para sa tiyatya? Wag na ay anti-tiyatya. Sino po yung mga taong nagsasabi talaga na ayaw natin ng tiyatya? Pinangungunahan po, itago na lang natin sa dating Pangulo, pinakamagaling na Pangulo, Tatay Digong, President Rodrigo Roa Duterte. Overwhelming ang support, no? Ng mga anti-tiyatya. Ayaw natin ng tiyatya. Nagre-reflect po yan sa nangangampanya. Actually, hindi po tiyatya yung Hindi po tiyatya yung problema dyan. Yung nagkakampanya para sa tiyatya. Kaya, ano po mangyayari? Ang dami ng ginastos. Napakarami na pong ginastos. Ang dami na pong hearing. Ang dami na pong mga paggagalit. May mga press conference pa para
para ma-promote yan Chacha. Mawawalan silbi po yan. Ganyan po kaaksaya. Pagdating po sa pondo, ang ating gobyerno, inuuna nila yung pondo, yung pondohan, yung mga kampanya na ayaw ng tao. Ayaw ng tao. Itong gera, magpa-survey rin kayo kung gusto ng tao yan. Wag na po yung mga pro-Duterte. Tanungin nyo muna, pro-Duterte ka ba? Ay, wag ka na isama. Yung mga pro-BBM na lang, yan tanungin nyo. Kung gusto nilang gera o hindi. At baka ma-realize ninyo na po siya. Iba po yung sinarvey nyo na willing ba kayong ipagtanggol ang Pilipinas? Willing. Ipagtanggol. Kasi ano lang yan, yung magandang pakinggan. Willing ka ba? Minamahal mo ba yung Pilipinas? Siyempre. Pero pag tinanong mo, gusto mo ba makipaggera? Ayaw. Ayun. Nag-aksaya po tayo ng maraming pondo para po sa pagsusulong ng Chacha. Tapos ayaw po ng tao. Kaya, alam nyo naman ng mga politiko. Yung sa Congress kasi, palibasa, doon lang sila sa distrito nila, di ba? Kayang-kaya nila ipanalo yun. Yung mga senador po, hindi. Kung ano po yung sinusuportahan ng Pilipino yung Chacha, tanghere. Wala pa pong kredibilidad yan, tanghere na yan. No? Ito po, Pulse Asia, ako, batak na to pagdating sa survey. Pinaniniwalaan yan. Kaya pag tinuloy nila yan, matutuwa po mga dilawan. Kasi mga dilawan, nagtatribe yan sa mga gulo. Pag mga bagsakang ekonomiya, pagka nagkakasilip sila ng tsansa. Okay, balik tayo rito. Ito po si Hontiveros. Sabi ni Hontiveros, once China's criminal behavior reported. Ang gusto ni Hontiveros, Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros has urged the Department of Foreign Affairs to report China's incursion before the United Nations General Assembly. Alam niyo, mahirap talaga yung dakdak lang ng dakdak eh. Nakita po ninyo yung diferensya? No, ito senador lang. Gusto ninyo, yan yung gawin ni BP Sara, magsalita tungkol dyan. Ito po, pupurihin nyo ba yan? Salita ng salita. United Nations General Assembly. Wala ka ba talaga? Isusumbong man China sa United Nations? Ang China, permanent member yan ng UN Security Council. Hindi mo ba alam yun? Kayang ibito ng China kung ano man yung mapagpapasyahan ng United Nations General Assembly. Pwedeng ibito yan ng China. Sayang, mag-aaksaya na naman ng oras, panahon. Sayang po ang pera ng gobyerno sa walang kawawaan. Gusto lang nila mangampanya. Nangangampanya lang yan. Okay. Balik po tayo rito. Ito po importante. Ayan, sabi nga rito sa politico.ph. Hindi po hindi po maka Duterte to. Actually, anti-Duterte tong politiko na to. Hanggang pledge na lang ba ang Pilipinas? Pilipinas slumps to near bottom of foreign investors fave country. Yan po yung pamagat, no? Bagsak po, unti-unti po halos kulelat po ang Pilipinas sa preference. Ano po ibig sabihin nun? Ayan, no? PM slumps to near bottom of foreign investors favorite countries. Ang Pilipinas po ay rank 91st o 91 sa 130 sa Milken Institute Global Opportunity for 2024. Ibig sabihin, no? Napakababa po. Ano man ang gawin natin, mag-chacha man tayo, ituloy man yan chacha, dalawa po magiging epekto sa atin ng chacha no? Masama po pareho. Una, mag-aksaya tayo ng pera kasi billion po gagastosin diyan pag maghihiring sila ng chacha, maghihiring yung Congress. Actually, naghihiring na sila ngayon. Yan na lang po pinag-uusapan nila paano babaguhin ang konstitusyon. Tapos yan, maghihiring yung Senate. Tapos magkakaroon na naman po ng tinatawag nating dito po nagkakaroon ng magic Pag iba yung version ng Congress, iba yung version ng Senate, magkakaroon na naman ng tinatawag nating BICAM. Diyan na naman insertion na naman yan. Masusunod na naman yung mga magagaling magmanipula. Yung mga senador, pirma lang ng pirma. Yung mga taga-BICAM, pirma lang ng pirma, tapos aangal. Natin. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.